Hey guys, so kalugtong to ng pistol and revolver collection ko. Hiniwalay ko tong mga single action pistol. Kasi mahaba na yung video ng revolver at saka yung semi-auto pistol. So separate na lang. Single shot, single action pistol na 22 Magnum by Cricket. Cricket. Ganda ng sight nito guys. Green yung likod, red yung harap. Single action, para siyang bolt action, kaso ang Cricket inaatras mo to para makasama yung firing pin or yung hammer ng firing pin. Okay, so ang nilagay ko lang dito, naglagay ako ng angled foregrip dito. Ang ganda, para naka-design talaga siya no, para sa ganyan. And since 22 Magnum to, pinag-iisipan ko pa kung kukuha ko ng 22 LR. Although, maganda ang 22 Magnum, malakas, maganda, pwede rin nga pang self-defense kung tutusin. Maganda siyang pang hunting, kaso mahal ang bala ng 22 Magnum. So, kung plinking, pwede yung 22 LR. One to sawa ka sa isang brick. And yung iba may option na yung iba naglalagay ng red dot dito or optic. Pero, I don't know, mas okay na sa akin yung nito irons. Hindi ko pa alam in the future kung kailangan ko talaga siya. Gusto ko kasi ito, pwede siya itago sa bag-out bag. Magdala ka ng ilang box ng 22 Magnum, you're good to go for survival. Kayang-kaya nito yung mga squirrel. Diba? Pwede pang hunting. And eto na, mention ko nga yung Altor, no? Shout out dun sa inventor and CEO ng Altor, napakabait. Minessage ko lang talaga siya ng na sabi ko gusto kong i-try yung product niya na 380. Meron na akong 9mm. Ito 9mm binili ko. Sabi niya, okay sige, bigyan mo sa akin yung information mo. So nag-ship siya sa FFL ko. No? Wala akong ginastos sa shipping and sa barrel. So last time pahapyaw lang pakita ko sa inyo, no. Gusto ko rin tong pinuputok. May nakalagay diyan, no, top, para hindi ka malito kung saan. Ito ang trigger niya, no. Tapos may safety to ito, cross bolt safety. Red is dead. So pagka naging red na yan, pwede mo na, kakaiba yung trigger nito guys. Kailangan mong bitiwan. Napaka primitive. Ang strength ng Altor guys, parang 3 piraso lang ata to para magawa, kaya napakasimple lang siya. So na-inspire siya dun sa Liberator nung unang panahon. Nazi Germany gumawa ng mga madadaling gawin na barel para ipakalat sa resistance. Yon, Liberator ang tawag doon. So ito, ibig sabihin, kung hindi nire-rehistro ang barel, wala kang licensing and everything, pwede kang bumili ng madami, itago mo kung saan-saan. Diba? And when the time comes, baka magamit mo. Siguro sabi niyo, mahirap yan. Well, nung unang panahon kasi, di ba, nag-o-occupy yung Nazi Germany, babaril sila isa, tas tatakbo na. No, ganun ginagawa nila ng mga nasa resistance. Well, anyway, cool addition kasi hindi siya normal Nung una ko nga nakita to, sabi ko parang yan parang glue gun. Parang glue gun yan Di ba? Parang siyang James Bond gun pa nga. Bakit? Kasi pwede mo siyang itago, kasi sino mag-aakala na baril to, 'di ba? Yung bala nilalagay dito, very rare talaga yung design. Very unique pala. Pag ikaw may napulot ka na ganito, hindi mo iisipin na baril to No, kahit makapkapan ka pa. Sabi mo lighter. 'Di ba? Anyway, yun nga pang conceal, pang prepping. Pero syempre, kung alam ko sa Pilipinas, kung lahat ng baril lilisensyahan, syempre hindi mo pipiliin to kasi bibili ka lang ng isang baril, syempre gusto mo yung all around. Pero doon yung ma-appreciate sa amin na dahil walang licensing, why not? Tapos mura pa. Okay, next, Bearman 380. So, yung Cobra, nagpalit na sila. I think, nagpalit sila ng pangalan. Yung dating Cobra, mga Derringers, naging Bearman na. Bumili ako ng Bearman na kasi gusto ko yung Derringer ko dati. Ito 380 naman to. 380. Yan, 380 siya. Yan. Cute kasi niya. Noong unang panahon, 'di ba? Yung mga cowboy, ito yung carry nila.
ano nila, pocket carry nila, vest carry nila, ang liit, nakalagay sa vest. Yung mga nagpi-play daw ng poker, ito ang ano nila, nakatutok sa ilalim, no? Single action. Nasabi ko ba lahat ng baril na makikita nyo na safety check na prior to filming, hindi tayo mag-film ng may loaded gun, no? So yan. Ang awkward lang dito, pagka i-reload mo, tatanggalin mo yung bala, haharap sa iyo yung muzzle. Kaya ano mo na lang, i-twist mo. Yan, wala yan laman. Okay. Tapos ilalak mo siya. Yun. Ito yung 380 na bala. Siyempre hindi natin yan ilalagay dyan. Gusto ko lang i-sample dito sa Altor. Sa Altor, ito yung 9M. Napaka weird. Nakakita na ba kayo na ng ganito mag-load? Ilalagay niyo yan na ganyan. Lalagay niyo yan na ganyan. Tapos ginawa na to ng video ni Demolition Ranch. Pinaputok niya yan na ganyan na walang barrel. Kung saan tatalsik yan. Siyempre walang mag-guide. So don't try at home. Okay? So ayan. And last but not the least, gusto ko magkaroon pa isa pang Derringer yung sa Band Arms. Mas mahal yon, pero mas maganda naman talaga yung quality. Ito, pinakauna kong Derringer, Cobra. Minod ko na to para lumambot yung trigger and very satisfied. Nakakatakot lang siya iputo kasi napakaliit. Napakaliit. Baka mabaril mo yung, ayan wala, clear yan ha. So, etong model na to, meron pa extractor. Yung Bearman, wala nang extractor eh. So, ganun din. Ito naman, ang pinuputok nito guys, 38 special. Ha? Imagine niyo 38 special ang pinuputok nito. Kaya medyo malakas din. And maikli nga yung barrel. Kaya dapat bago mo kalabitin yung trigger, alam mo kung nasan yung daliri mo. Otherwise, babansagan kang si Potol. No? Ayan. So, ayan lang siya. Hindi naman talaga siya, para sa akin, sa modern day ngayon, hindi na siya suitable for concealed carry. Ano na lang, siguro range gun na lang, katuwaan, or dagdag lang sa collection. Ito mga to. Ito, may purpose to. Pwede pa tong maging survival pistol. Kahit mahaba yan, pistol lang yung tawag dyan kasi wala siyang stock. Pwede dun tong survival gun kasi madali ito isaksak sa backpack. No? Tapos tumakbo ka na, mag-bag out ka. No? Yan. And very reliable kasi simple yung mechanism. So that's it guys. Quick video lang nung natitira ko pa sa mga pistols ko. No, single action, saka mga Derringer. Ito single action pistols. Yan. So hopefully nag-enjoy kayo sa video na to. No? Please click like and subscribe para makagawa pa akong mas maraming video. That's it for now guys. Thanks for watching. Nakalagay yung caliber dito para hindi mo mapagpalit. Yan. Kita ba? 9mm. Sana kinolor fill nila na iba para hindi ka masilaw. Ito talaga cute. Cute. Pero 38 special ang pinuputok niyan. Huwag niyo yung mamaliitin. No? Speed loader ng 38 special. Para hindi kakalog-kalog sa bulsa mo. No. Real wood yung grip. Sana lang may option to na mas lumaki yung grip niya kasi ang hirap nga hawakan. Naka-design kasi to pang conceal talaga. Pero bakal to. Hindi ko alam kung anong klaseng bakal. Pero I'm sure itong hammer niya talagang steel. Yung frame niya yata alloy. So eto, pagka naiputok mo na ito extractor, tutulak niya yung spender. Pero yung bago na ngayon, wala na daw extractor. I don't know why. Yan. Pero halos parehas lang naman yun. Parehas lang ba? Nilagyan nila na trigger guard. Pero magkasinlakan lang halos yung size. And yung mga ganito, pwede mong pagpalitin yung taas Pwede ka bumili ng extra barrel.
Depende lang sa ano mo pala sa frame. Kasi yung binili kong 22 Magnum hindi pwede dito. Dapat yung mga 9mm, 380 pwede dito. That's it guys. Thanks for watching.